So, quick unboxing lang nitong nabili nating tire inflator. And later on, itatest natin siya. So, analog. Huwag kayong papaloko dito. Analog yung binili ko instead of the digital one. And ito nagko-cost lang less than 300 pesos. So, tingnan natin yung build quality. So, ito siya. Looks decent. Medyo mabigat din naman. Suito, yung brand name niya. Ito yung power button. May ilaw din siya. Although, ito kasi is car charger. So, ito yung mga different type of pins. Ito naman yung connector para sa car. Ngayon, kung gusto nyo magamit ito sa USB ordinary or sa plug sa electrical outlet, merong mga nabibiling mga what do you call that? Mga adapter para ma-plug in nyo to para hindi nyo napaandarin yung kotse nyo kung wala naman kayong mapagkakabitan nito. Tapos ang maganda pa is mukhang solid naman yung build quality. Ayan siya. Tapos ito is mukhang matibay naman. So tingnan natin kung okay ba siya gamitin. Meron siyang manual. Chinese, may English, tapos mukhang merong German yata to, French, not sure. So kayo na lang bahala kung alin yung language na naiintindihan ninyo. Ito siya. So, looks decent. So, ito na yung tire inflator natin. Nakasaksak na siya sa 12 volt socket ng car or yung tinatawag na cigarette lighter. And first, tingnan natin yung functionality ng ilaw. Okay naman. Lumiliwanag naman. And then, ito yung functionality ng sa pump niya. Medyo maingay siya, no? So, tingnan natin kung pag-inflate ba siya talaga ng tire. So, ang reading natin ay kailangan nito 33 PSI.
So far, kung titingnan natin, again, mabilis naman siya mag-inflate. Yung reading nung needle niya, ito, is increments of 5. So from 25, 30, 35, 40, 45, 50. At yung reading ng needle niya, almost the same sa reading nitong digital. Although I'm not really sure though kung parehong calibrated to, but so far quite satisfied naman with this purchase na less than 300 pesos yata from Lazada. So thank you.